Sound check, test mic, sound check. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play, at bago po natin pag-usapan ng mga top trending stock sa araw na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pakipress po ang notification bell para palagi po kayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market. And syempre, don't forget to follow my account sa my Instagrams. So paki-search lang po Stock Play, then click the follow button. So let's start with dito. So pasensya na po kayo, no? At medyo masakit po yung aking dila at merong laso. Nahirapan po ako magsalita. O, ayan. So sa part na to kay dito, so sabi natin kahapon, so meron tayo ditong overhead resistance, no? So we have series of touches 1, 2, 3, 4, and 5. Okay? So sa part na to, parang nahihirapan na siyang makapanik since siya ay trend line di ba? So palagi natin sinasabi, trend is our friend. So sa part na to, so since siya ay red candle guys, which is bearish, ano? Okay, so possible tayo dito, mag-pullback tayo dito sa may support 7.6 pesos. Okay, so dito, no? Okay, so tignan natin dyan kung siya ay magpo-pullback since siya ay nasa resistance right now. Okay? So kung siya naman ay pipitikin pataas, edi possible, edi breakout tayo, no? Ayan, so dito guys sa may natin, horizontal resistance sa 8 pesos. Ayan, so wala pa tayong retest dito di ba? Sa 8 pesos. So by the way, so kung susundan natin yung ating trend line dito, so ang pinaka worst case scenario for dito pagka siya ay nag-pullback is here. So okay, around here 7 pesos, malapit dito, no? Diyan dito, malapit dito guys. Ayan. Tapos okay, so ano pa ba yung nakikita natin dito? Meron pa ba? Ayan, so tignan natin Tapos sa moving average, let's start with 50. So 50, tapos 100, and si 200, ayan. So siya ay pa naman, still intact pa naman din, 50, 100, at si 200. Ayan. Diba? Tapos, so kay cloud naman, ayan, so meron tayong progress dito, ayan, sa upper cloud and lower cloud. So siya ay pataas na yung kanyang trajectory. Diba? Okay, pataas si upper cloud, and as well si lower cloud. Ayan. So yun nga lang, medyo nare-reject ngayon di ba? Since siya ay nauntog na dun sa may trend line natin. Sa RSI, so dito, okay, so mukhang hirap makapanik. So bakit? Kasi resistance yan di ba? Right here. Pero kung papansinin natin, para siyang so para siyang inverse head and shoulder pattern. Okay, so mag-drawing tayo. So we have here left shoulder, tapos head, and here right shoulder. Okay, so tignan natin, parang ganun yung pattern niya, pero ayan, nahihirapang makapanik dito kasi So tignan natin kung paano magagaan to, kung paano magpe-play out, So we have here high, tapos lower high. So kung di makakapanik, edi pullback tayo sa may support, sa previous support niya dito, diyan sa may 66.
Ayan. Tapos, so sa ating MACD naman, higher, ano ba to? Wait lang, ano? Higher high naman dito, ano? Right? Ayun, so, sa ating histogram, higher high naman. So, tignan natin kung sustainable kasi siya ay parang nare-reject dito sa may resistance, di ba? Tapos sa volume, higher high din or lower high pala. Ayan. Lower high, so we have high tapos lower high. So let's see, ano? So medyo ano siya nagwi-weaken yung kanyang sa volume, ano? So body support natin for dito is here. Diyan. So tignan natin, no? Lower high pa rin, di ba? High, lower high. Oh, ayan. Tapos yung next natin is si ER. Okay? So huwag na natin hintayin masave at medyo mabagal yung internet ngayon. So dito kay AR, so wait lang po, at medyo nagmababagal ang ating internet. Ayan. So ito na. Let's go. So based dito kay AR, so siya ay nag-retest na rito sa may resistance, 0.031. Okay? So bali sa part na to, so meron na siyang chance ulit na mag-breakout. So pagka nag-breakout to sa AR, edi hanapin natin yung next target. Okay. So punta tayo sa weekly chart muna para mas mas madaling ma-visualize, At pagka kasi sa daily chart nagdadrag-drag pa tayo Okay. Ayan. So eto na, So wait lang at medyo marami tayong dito drawing So based dito, so possible ang next target na natin kay AR is dito na. Diyan, 0.0037. Ayan. Series of touches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Diba? Strong resistance yan. 0.0037 yung next target for AR. Ayan. Tapos, let's go back sa daily chart. So, sa daily chart naman, pares lang tayo na magiging dito, na magiging resistance. 0.0031. Doon, ayan. Ayan, di ba? So, value support is 0.0023. 0.0023. Ayan, so dito yan, okay, sa part na to. Diyan yun. Kasi, series of touches yun So, we have 1, 2, 3, and 4. Diba? Tapos, sa moving average, okay, so naka-weekly chart pala tayo, So, dito sa weekly, sa daily chart, so 50, okay. So, medyo nakabaloktot na pataas, Tapos, 100, and si 200, ayan, so we have here the golden cross, right? So, siya ay, pakonti-konti nang bumubuka, Ayan. So, this is a good sign na siya ay bullish talaga, sa AR. Tapos kay cloud, so medyo flat kasi nga nag-sideways diba? Ayun, si upper and si lower cloud is sideways right now. So, tignan natin kasi dapat pagka nag-breakout to susunod dyan, pataas. Si upper and lower cloud, ayan. Tapos dito kay RSI, so overbought. Pero nag-bounce sa may support, So possible mag-retest sa may yan.
So may resistance niya rito sa itaas. Diyan. Tapos kay MACD, higher highs pa rin kay histogram eh. Ayun no, di ba? Higher highs tapos nagda-diverge pa rin si MACD line at signal line. So tignan natin kung magbe-breakout to kasi wala pa tayong higher high dito. O di ba? Ayan, sa volume wala pa tayong breakout dito. So dapat kasi supported by volume yung breakout. Ayan, para sure, no? So tingnan natin kung siya ay papasukin. Ayan. So yung next natin is si PHA. PHA. Ayan, so medyo mabagal kasi internet. Ewan ko ba kung bakit. Ayan. So let's wait at yun nga eh. So ayan, so ayaw na mag-load. Ayun. Super tagal niya mag-load, no? So dito sa daily chart kay PHA, okay, so meron na tayong confirmation candle dito na siya ay bearish, ano? Hindi ba? So doji tapos sinunda ng bearish red candle. So sa part na to, yung support natin is here. 0.93. 93. Ayan. Yeah, pero i-check muna natin ano, baka kasi nadasog eh. Ayan, so possible nga dun muna, no? 0.93. Tapos yung susunod is 0.87. Okay, so dito yan. Yan, no? So tignan natin. Tapos so sa ating moving average, let's start with 50. So medyo malayo eh, 'di ba nga bullish kasi eh, 'di ba? 50 tapos 100 tapos 200 still intact pa naman din, ano? 'Di ba? Ayan. Kaya palagi natin ina-update yung ating mga moving average para ano tayo, nakikita natin yung trend, ano? Ayan, tapos si cloud, so medyo flat kasi nga siya ay pullback right now. So very evident naman, ano? Si upper cloud at si lower cloud is nagkikreate ng base or flat. Ayan, kasi sideways tayo or pullback, ano? Right now. Tapos so sa RSI naman, so okay, so para siyang ano, no? Bearish divergence. So we have lower high, high, lower high, diba? High, lower high. Tapos sa may price action, so we have high, higher high, high, higher high. So meaning possible nga this pattern is bearish divergence. Ayan. Tapos so bali dito sa may support natin, ito siya. Support is okay dito. Diyan, no? Tapos kay MACD naman parang lower high eh, 'di ba? Okay, sa part na to. Tapos sa ating MACD line at signal line, so medyo hindi convincing to pagka ganito, no? Ayan, so siya ay nakabitin eh. So tignan natin kung siya ay magpi-flip bukas, ano, pababa. Ayan, kasi nagpakita na yung confirmation candle natin eh, di ba? So para siyang evening star, ano? O, di ba? Di kasi ako familiar sa mga ganong ano eh, mga pattern. Pero sige, i-search natin, ano. So we have here evening star. Oops, wait lang. Evening star. Marami kasi mga pattern eh. Evening star pattern. So ayan. So pagka sinearch natin yan sa Google yan. Google.
Pwede hanapin natin. Ayun, no? Diba? So, parehas eh. Ayan. So, dito lang tayo sa mga images. Ayan. So, mahilig tayo sa mga, mga picture eh. Diba? Oh, ayan. Diba? Para siyang para siyang evening star, no? So, yung first candle, long first body. So, i-check natin, Wait. Okay. Oh, ayan. Oh, ayan, di ba? Long body candle eh. Oh, ayan, di ba? Long body candle dito, guys. Tapos, yung susunod, second candle star. Short body gaps away from preceding candle. So, although di naman strict, So, ayun. So, meron tayong gap na konti ron sa part na yun, Doji. Tapos, yung last is strong finish into first candle body. Pero dito, so, medyo hindi strong yung pagkaka-finish, Ayun. So, hindi nag-close dito sa may loob nung green candle, si red candle. Pero still, siya ay bearish, Okay, pagka ganyan yung ating formation. Ayan. So, let's proceed. So, saan tayo nag-stop? Okay. Pwede dito na tayo, Sa volume pala tayo. Ayan. So, based dito sa volume, so, siya ay nag-flip na. So, meaning sell-off na to, guys, So, tignan natin kung siya ba ay short term, Short term sell-off. So, ayan. So, yung next natin is PHA tapos OPM. So, bakit kaya trending to? Baka to, Baka pinamp to, guys, Ayun. So, pinamp nga. So, very exact. So, dito, pinush siya. Push, push, push. So, from here sa may low, tapos hanggang dito sa may high, 36%. Grabe naman, Diba? So, i-check po natin sa weekly chart yung kanyang mga support and resistance. Ayan, para mas, para mas madali yung ating buhay. Ayan. So, dito, kay OPM, so, na-hit na yung ating resistance, Diba? So, dito yun sa part na to. Diyan. 0.0148. Tapos, yung support. So, yung support dito is dito. Ayan. 0.0085. O, ayan. So, pagka nakapanik to, si OPM, so, ang possible next target for this one is here. Okay, so, dito na, 0.0195. Ayan, kasi mas maraming touches dito, Mas valid, Ayan. So, ito yung next major resistance. Diba? Series of touches. Oh, ayan. 0.0195, Oh, ayan. So, bali dito kasi parang double bottom siya, di ba? First bottom. So, ito yun. Yan yun, First and second, ito. Second. Ayan. Pero right now, wala pa tayong breakout dito, Siya ay nasa resistance pa rin. Ayan. So, tignan natin kung makakapanik or hindi. Tapos, let's go back sa daily chart. Ayan. So, i-check po natin sila moving average. So, 50. Okay, 50. Tapos, 100. Okay, still intact pa naman din, Tapos, 200. Ayun.
So, nagpakita na si golden cross. Okay, so nag-crossover na si blue at si red. Blue at red line. Ayun na. Ayan. So, tingnan natin kung masusustain, ano. Ayan. Tapos, kay cloud. So, kay cloud naman. So, bullish to, no? So, parehas pataas yung kanyang trajectory. Si upper cloud at si lower cloud. Ayan. Then, sa ating mga indicators, so, kay RSI, so, overbought na ulit siya, no? Ayan, kasi nga, pinamp eh. So, tignan natin. So, base dito. Okay. Ayan. So, bali, ito yung pinaka-resistance niya sa overbought, no? Ayan. So, na-hit na, guys. O, diba? Series of touches yan. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, pagka nakapanik, edi, pwede pa, no? Ayan. Kasi, ano pa eh. Medyo mataas pa yung, ano natin eh. Next resistance. Diba? Pero dito parang meron pa din eh. At sa may ano no. Ito sa may gitna rito. Right here. O yan. Ayan, so tignan natin ano. Tapos kay MACD. So dito naman kay MACD, higher high no? So tignan natin kung siya ba ay sustainable since siya ay nasa resistance na. Oh, ayan. Okay. So dito sa may volume wala na tayong masasabi eh, 'di ba? Super ano, super bullish. So yung next natin is si Tech. Okay, so back to the ball game na naman tong si Tech na. Siya ay trending na ulit. Ayan. So base dito, push. Okay. Bullish ano. So siya ay nag-breakout na guys. So possible ang next target natin dito is ayan, sa 8 pesos na possible ano. Series of touches dito eh. Kung papansinin natin eh. Diba? Ayan o. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang dami. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Impossible dito 14. Diba? So, tignan natin no. Kung siya ay magre-retest bukas. Bullish. Tapos, ang moving average, 50. Tapos, 100. Tapos, si 200. Okay, so wala pa naman tayong ano, no? Golden cross, pero mukhang bullish na to, no? So, siya ay nag-print out na ulit ng higher high. High, higher high. So, sana guys, masustain, ano? So, since siya ay nasa taas ng 200-day moving average, okay? So, pwede na natin siyang i-consider na bullish. Ayan. Si Tech. So, sa cloud naman, okay, kung papansinin nyo, no? So, parehas ng pataas yung kanyang trajectory kay upper at lower cloud. Bullish, no? Ayan. Kaya sa ano kaya? Sa indicators. So, dito breakout, push, okay? Higher high, higher high. Tapos, higher lows, no? Low, higher low, higher low. Bullish. Tapos, kay sa part na to, kay MACD. So, we have here the bullish crossover. Ayun. So, siya ay nag-print out na, no? Tapos, higher high dito sa may histogram. Ayan. So, dito kay MACD, si Tech is bullish. So, looking bullish naman siya, no? Ayan.
Tapos, sa volume, so, tingnan natin kung makakapanig kasi resistance na to eh. Di ba? So, tingnan natin kung makakapanik si Tech. Ayan. So, base dito para siyang left shoulder, tapos head, and right shoulder. So, we have here inverse head and shoulder pattern. Possible, ano, pagka nag-break out to sa may neckline. So, ito yung kanyang neckline. Neckline yan, ano? Ayan. So tingnan natin kung magbe-breakout dyan. Tapos yung next natin, si APL. So dito naman kay APL, tingnan natin kung ano nangyari dito, ano? Wow. So this is huge, no? So push through. So from here, boom, 25% guys, ano, almost. So nice. So bali dito kay APL, so i-check natin yung kanyang resistance. Okay, parang breakout na pala to, no? Ayun, so nag-breakout na nga to guys. So we have here all-time high. Okay? Oh, ayan eh. At kung papansinin natin, so siya ay rounded, ano? Rounded bottom guys, di ba? So pagka rounded, so meaning ayan, no? So meaning yan, ito yung magiging pinaka target price natin, o di ba? So siya ay rounded. So based dito kay Apollo ba or Apollo, ayan, kay Apollo, okay, di ko alam yung ano eh, yung bid kasi. Ayan. Ede, sukatin natin yung pinaka-target price. So, from top to bottom tayo, no? Top to bottom. Okay, so dito yun. Around here. Tapos, i-drag natin kung saan siya nag-breakout. O, ayan. So, ang possible target natin kay Apollo is 0.122. 0.122. Ayan, so dito yun, ano? Okay, sa part na to. O, yan. So, siya ay rounded eh. Diba, grabe, ano? Ayan. Eh, sa moving average kaya, 50, tapos 100, tapos 200, still intact pa naman, ano? Nice. Tapos, kay Cloud, so, siya ay bullish. Okay, parehas pataas si upper and lower cloud. Bullish. Ayan, no? Tapos, sa ating indicators, so breakout na rin dito guys, eh, di ba? Oh, fresh breakout, no? So, tignan natin kung makakapanik pa to kasi medyo risky na rin pagka ganyan, ano? Siya ay nasa 87 na. Ayan, pero still possible pa naman na siya ay tumaas. Ayan. And here kay MACD, super grabe naman to, no? Ayan, no? Higher high sa ating histogram, tapos nagda-diverge si MACD line at signal line. Super bullish, no? Since siya ay fresh breakout sa previous all-time high. So right now tayo ay nasa new all-time high na rito kay APL. And here, sa volume, so fresh breakout din, higher high, bullish, no? High, higher high. O, tapos breakout nga. O, ayan. So, sana masustain, ano? Ayan. So, tignan natin yan bukas. Tapos, yung next is si BSC. So, dito naman kay BSC, let me check first. Okay, so ito na siya. So, dito kay BSC, so medyo, ayan, bearish, harami candle, no? Ayan, so tignan natin. So, bali, support natin for this one is here. 0.3568.
Okay, so malapit dun, ano? 0.357. Ayan. So, let's see. Okay. Ayan. Tapos, so sa moving average, 50, tapos 100, and 200. Still intact pa naman din, ano? Si blue, si 50, si green, si 100, si red, si 200. Tapos kay cloud, okay, so medyo flat di ba? So bakit flat? Di ba si upper at si lower cloud flat kasi ayan. Bearish pattern kasi to, no? So sign of weakness. Ayan. Tapos kay RSI, so meron na tayong ano dito, no? Bearish divergence, lower high dito sa ating RSI. So we have high, lower high, no? Tapos sa price action, higher high. So we have high, higher high. So meaning in short, bearish divergence. Okay, possible, no? Ayan. So tingnan natin kung may support. So meron ba? Since September, okay? Ayan, no? So we have here series of touches 1, 2, 3 and possible 4 dito, no? Diyan. So may trend line. Tapos kay MACD, higher high pa naman. Okay? So tignan natin kung siya ba ay sustainable dito kay MACD, no? And kasi si MACD kasi is lagging indicator yan. So dito rin sell off na rin. So bali support natin kay volume is here. Diyan, no? So tignan natin. Tapos so yung next natin sa ASEN. So dito kay ASEN naman, siya ay still sideways pa rin di ba? O ayan, so siya ay nasa support right now. So dito sa may 6.2 pesos malapit diyan. Ayan, sideways pa rin Lower highs and higher lows, no? So we have high, lower high, and higher lows, low, higher low. So tingnan natin kung siya ay magbabounce, no? Ayan, to retest the resistance 6.4 pesos dito. Okay, so tingnan natin kung mag-hold at magbabounce dito, no? Diyan. So tingnan natin. Tapos ang moving average 50. Okay, so nasa na si 50, nawala. Ayun, super layo, ano? Tapos 100 and si 200 still okay pa naman, ano? Si 50, si 100, 200, okay? Tapos kay cloud, so kay cloud naman siya ay medyo flat. Okay, so flat si lower cloud. Tapos si upper cloud is medyo flat din. So meaning siya ay sideways, ano? Ayan. Pullback kasi siya, sideways. Tapos dito naman sa ating RSI, so medyo hindi okay tong sa ASEN, ano? Dito sa ating RSI. So bakit? Kasi nalaglag nga di ba? So we have here the trend line since nung March 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. O di ba? Sales of lower highs and lower lows. Bearish, no? Ayan, tapos nalaglag pa sa may trend line. So we have high, lower high, lower high, lower high. And also we have series of lower lows. Okay. So we have low, lower low, lower low, lower low. So bali sa part na to, yung ating support is here. Sa may 62, ano? So dito yan. Series of touches dyan Ayun, ang dami, ano? Ayan.
Tapos kay MACD, lower lows pa rin sa may ano natin, histogram. So wala pa tayong higher low, no? Tapos kay volume, so medyo nag-bounce, ano? Ayan, pero dapat siya kasi ay mag-print out ng higher high. Ayan, so wala pa naman. So tignan natin. Tapos yung next is si MM. So last two na po, MM. So dito kay MM, okay, so siya ay still sideways pa rin at hindi makapanik, no? Ayan. So i-support natin sa 5.8 pesos. Ayan, so alisin na natin to, no? Ayan, series of lower highs, high, lower high, lower high, lower high, no? So dapat kasi mag-print out siya ng higher high. Ayan, so wala pa eh. Still sideways pa rin to. Tapos, kay moving average, 50, dayo. Hindi ba? 50, 100, tapos 200. Still intact pa naman, ano? Tapos, kay cloud, ayan, so medyo sideways nga rito, ano? Same with cloud, di ba? Flat, tapos ayan, so sideways si upper cloud, di ba? Tapos sa ating mga indicators, okay, so nalaglag na, no? This is a bad sign. Laglag. So bali support natin for this one is, okay, so pwede tayo mag-adjust dito eh. Ayan, so medyo mag-adjust tayo para mas kita. Ayan, so let's say, ano pa rin siya, support pa rin yan, ano? So, tignan natin kung mag-hold dyan. Pero, kung papansinin natin, lower highs at lower lows, bearish, no? Diba? So, we have high, lower high, lower high, lower high, bearish. Series of lower lows, low, lower low, lower low, lower low, bearish. Diba? So, tingnan natin kung magbabounce dyan, ano? Ayan, so nag-adjust na po tayo. Tapos, kay MACD, lower lows pa rin. Okay. So, not looking good pa rin siya, no? So, dapat kasi mag-print out na ng higher low. Tapos, kay volume, ayun, so di makapanik. So, si MM is Lido pa rin, ano? Series of lower highs and yun nga, bearish, no? Ayan. Tapos, okay. So, yung last natin si M-wide. So, ayan. So, ito na siya. So, i-check natin. So, dito kay M-wide, boom. So, hindi makapanik, no? So, siya ay malapit lang sa may support around 9 pesos. Di ba? Siya ay hirap makapanik, guys. So, bali dito, i-check na lang natin si, ano, sila moving average. So, let's start with 50. 50, 100, tapos 200. So, we have here the golden cross. So, take note, fresh pa lang to, no? Fresh crossover. Diba? Kay 50-day at 200-day moving average. O, ngayon naman, i-check natin si cloud. So, dito kay cloud, so medyo not looking good, no? So, flat si lower cloud, tapos o, ayan, pababa si upper cloud, no? Series of lower highs din dito sa ating price action. High, lower high, lower high. Bearish, no? So, ayan. So, tingnan natin. Pero, let's see, kasi siya ay parang ano naman, ano? Inverse head and shoulder pattern. So, yun nga lang, hindi nakapanik dito, eh. So, dito pa lang, hirap na, no?
O yan. So, tignan natin kung ma-invalidate yan. Tapos, sa ating RSI, so parang di na nga makapanik talaga eh. Diba? O ayun, no? So, we have here the rejection sa ating trend line. So, possible sell-off to kung di makakapanik. Ayan. So, be prepared guys, no? Lower highs pa rin. Take note, lower highs, no? So, we have high, lower high, sideways, lower highs. Diba? Tapos, kay MACD, so, tignan natin. So, medyo okay pa naman siya rito, no, sa part na to, pero, ayan. So, let's see, kasi ano siya eh. Red candle pa rin eh. Diba? So, tignan natin kung mag-hold sa may support dyan. Tapos, si volume, wale. Still bearish pa rin to, no? Diba? So, dito pala sa part na to, hirap na makapanik. Bearish. Ayan. So, tignan natin. So, I think tapos na po tayo sa ating part 1 ng ating top trending stock sa araw na ito. See you po sa part 2 ng ating video for this day. Bye-bye!